Scripture natin. Hello, good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta na po kayo? Okay, Mabuti naman, Pastor. thank you brother. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, ako po'y bumabati sa inyo na isang magandang gabi at umaasa po ako na sa mabuti kayong kalagayan. At bago tayo mag-umpisa mga kapatid, ang pagkakaisa kay Kristo. No, focus po tayo ha. Ang focus natin sa iglesia po. Okay, tayo muna po ay magsiyoko. Ipikit natin ang ating mga mata. Taimtim tayong manalangin sa ating Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos amang nasa langit, kami po ay sama-samang dudulog sa iyo sa panalangin, nagpapakumbaba at nagpapasakop kami sa iyong dakilang kapangyarihan. Sa gabing ito, Panginoon, hinihiling po namin sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, anuman ang nakita mo, Panginoon, na karumihan sa aming isipan, sa aming puso, gawa ng aming kahinaan at mga pagkakamali, nagsilbing kasalanan, Ama, hinihiling ko po, patawarin mo kami, dakilang Diyos. Inaamin po namin na kami po ay mga taong makasalanan, kinahabagan mo. Kinaawaan mo kami, Panginoon, sapagkat kami nagbalik loob sa iyo sa kabila ng aming pagsalansang sa iyong mga kautusan, Ama. Salamat po sa habag mo sa amin, dakilang Diyos. Inaamin namin na kami po'y mahina, ngunit sa pamamagitan ng Espiritu Santo kami lumalakas. Kaya po, Panginoon, ang salita mo ay aming kalakasan. Ang salita mo ay aming karunungan. Dakilang Diyos, sa gabing ito, inihiling po namin, Ama, bigyan mo kami ng malawak na pangunawa, kalakasan, kapangyarihan mo, Panginoon, na lubos naming maunawaan ang iyong salita. Ituon mo, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming isip, ang aming puso sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming marami pong salamat at muli mo kaming tinipon sa aming mga tahanan upang ituloy namin at makapagpatuloy kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo sa mga oras na to, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan at sa pag-aaral namin ng iyong banal, mabisa at makatotohanang salita. Ama, tulungan nawa kami ng Santong Espiritu na siya po naming gabay sa gabing ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila, ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Mga kapatid, ang pagkakaisa kay Kristo, na po isip-isipin po natin, no, na ang iglesia o ang katawan ni Kristo na binubuo ng mga mananampalataya ay isang nililok ng Diyos. Hindi siya hindi siya hindi siya basta-basta na lang na itinayo ng tao. Hindi po, kung hindi ang Diyos ang nagtatag nito. Itinatag ito ng iba't ibang kaloob ng Diyos sa iglesia. Kaya ang nais ng Diyos
ang pagkakaisa natin bilang iisang katawan ni Kristo. Mga kapatid, at napakaganda po ng layunin nito. At kapag natapos po natin ang chapter 4, magsisimula tayo sa chapter 1 ng aklat ng Epeso. Sisimula tayo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Lalaktawan po natin ito po, yung chapter 4. Natatapusin natin sa gabing ito. Hanggang sa magpatuloy tayo ng chapter 5 para po ma-visualize natin kung ano po yung content ng pagkasulat po nito ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng Epeso. At po sa ating natapos po, no? Natapos po, lulukso na po tayo, no? Para makita natin kung paano ipinaliwanag ni Apostol Pablo, no? Sa iglesia, alam niyo naman po ang kalakaran ng iglesia, no? Labas-masok ang mga tao kung saan-saan po nanggagaling yan. Iba't iba ang katuruan. Kaya po, no? Dito po tayo naputol kung natatandaan niyo po ito, no? Nung last Sunday po, no? Ang ating panambahan po, ipinakita po at pinaliwanag ni Apostol Pablo ang luma nating pagkatao, no? Na tayo ay namumuhay sa kasalanan. At ipinakita niya po ang bagong pagkatao na nang nakikita po natin yan sa ating mga buhay, mga kapatid. Nung hindi pa natin napapakinggan ang salita ng Diyos, hindi natin napag-aaralan, talagang payak ang kaisipan ng tao. Hindi niya nakikita kung ano ang mabuti at ang masama sa kanyang buhay. Wala po ang salita ng Diyos. Kaya po yung old nature natin, no? Sinful nature natin. At ngayon, nakita natin po, no? Yung bago nating pagkatao. Ito po yung bagong pagkatao. Sabi po dito, no? Magsabi ng katotohanan. Dahil dito, itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan, walang iba kung hindi ang iglesia. Hindi natin po masasisi ang mga tao. Minsan may mga bagong muka tayo na nakakasalamuha sa loob ng ating iglesia. At meron din naman ang mga dati na nating kasamahan. Di po ba? Kaya po itong babala na ito ni Apostol Pablo para sa lahat po ito, sa mga mananampalataya at di pa mananampalataya para malaman nila ang katotohanan. Yung dating pagkatao nila na namumuhay sa kasalanan at yung bagong pagkatao na nabubuhay sang-ayon sa layunin ng Diyos. Sabi dito ng Apostol Pablo, dahil dito itakwil natin ang pagsisinungaling. Iwan na natin yan. The once na narinig mo ang salita ng Diyos at inulit-ulit mo ang salitang pagsisinungaling. It's intentional, mga kapatid. Kung hindi mo napakinggan ang salitang ito, maaaring sabihin mo na not intentional. Kung paulit-ulit mong narinig na ito at ginagawa pa rin, kapatid, pagkakasala na yan. Yan ay may tuturing na ang tao ay nagkakasala. Amen po ba tayo? Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Yan po yan, no? Magtrabaho ng marangal. Sa halip, sabi ni Apostol Pablo, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay. Sumaaring
before, no, nakaraan mong buhay, no, hindi ka sumusunod, no, sa batas ng pagtatrabaho. Maaring lumiliban ka o maaring hindi ka nagpapaalam para maging legal ang iyong pagliban sa trabaho. Maaring ganun po, no? Yung mga aspeto na maaring ipinapaabot po sa salita ng Diyos na inyo po nakikita sa inyong screen. Tulungan ang nangangailangan. Meron po ba kayong nalalaman na kailangan niya ang pangangailangan? Sabi dito sa 28C, makatulong sa mga nangangailangan na dati hindi nating nagagawa before, sang-ayon sa lumang pagkatao natin. Ang nakikita lang natin maaari ay ang ating sarili, ang sarili nating pangangailangan. Ngunit ang pangangailangan ng iba o ng mga kapatiran ay hindi nating nakikita. Very practical po mga kapatid ang pangangaral na ito ni Apostol Pablo sa loob ng iglesia. Gumamit ng salitang nakakapagpalakas at angkop na mabuti. Sabi po sa talatang ito, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Maaring ang kahintulad nito, kabaligtaran nito, ay mga salitang nakakapagpahina ng loob. Para bagang ang kinakausap mo ay walang pag-asa sa buhay. Pero kapag ang kinakausap mo, mga kapatid, ay nakakapagpalakas at angkop sa pagkakataon ng iyong pangangailangan, nakakapagbigay siya ng advice sa iyo kung papaano niya gagawin ang tama o ang mabuti sa mga nakakarinig. Makikita mo yan sa kanyang mga pananalita na ang salitang pag-asa ay nasa kanyang puso. Nakakapagdulot siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Napaka-practical po ng mga sinasabi po ni Apostol Pablo. Susunod po, kabaitan at maawain. Sabi po sa talatang ito, sa halip maging mabait kayo at maawain, mga kapatid. Pasensya na po kayo, wala po akong video eh. Nagdulo ko po yung video ko po, ano? Kaya hindi niyo po makikita yung mukha ko. Sa halip maging mabait at maunawain, para bagang sinasabi sa mga salatang ito, mahabagin. Mahabagin ang dulot nito sa mga taong nakakausap natin. Lalo-lalo na kapag ito ay ginagawa ng, ng kabuuan ng body of Christ, ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Makikita niyo po yung approach nila lalo-lalo na sa mga baguhan. Amen po ba, mga baguhang pumapasok sa loob ng church? At samantalang tayong mga kamanggagawa ni Kristo sa iglesia. Ang sabi ni Apostol Paul, sa halip maging mabait kayo at maawain. Amen. Pagpapatawad, nasa sa atin lahat yan. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ang pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Paghingi ng tawad sa mga taong humihingi ng kapatawaran sa atin. Kapag ito po ay ginagawa ng katawan ni Kristo, ang mga mananampalataya bilang bahagi ng iglesia, mga kapatid, ang pagpapatawad po ay napakahalaga. Sabi po diyan,
Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tingnan niyo po, ang tagapamagitan natin sa Ama, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kaya po, kapag meron po tayong taong hiningan tayo ng mga salitang makapagpapalakas sa kanila, lalo na't mga baguhan, ay magbigay po tayo ng pag-asa sa kanilang buhay. Magpatawad kayo sa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Mga kapatid, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo po'y pinag-uugnay-ugnay sa iisang katawan. Marami tayong dapat tulungang tao. Marami tayong mga kaluluwa na nakakasalumuha sa loob ng iglesia. Maaring humihingi sa atin ng tulong, maaring humihingi sa atin ng payo o advice o panalangin. Sila po ay ating tulungan, mga kapatid. At bilang conclusion, pagtatapos po, pagmasdan niyo po ang Ephesians chapter 4 verse 15. Kung ang lahat ng ito ay ginagampanan bilang bahagi ng katawan ni Kristo, sa pamamagitan niya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay na mga kasukasuan mula rin sa kanya, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Tingnan niyo po ang Diyos, no? Pag pinagmamasdan natin ang iglesia, Jesus Christ is the head of the church. At tayo po ay binubuo ng pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan mula rin sa Kanya, ang katawan ni Kristo, ang mga mananampalataya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, sapagkat ako po'y bahagi ng katawan ng iglesia. At maging kayo po, no, may kanya-kanya tayong kaloob. Kung ang kaloob mo ay nagpapayo, nagbibigay po ng lakas sa mga tao, ginagampanan natin lahat yan. Kaya sabi po ng Apostol Pa, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, pinagpapala po ng Diyos, mga kapatid. Letter B. Pagmasdan niyo po kung paano pagpapalain ng Diyos. Kung ang kaloob mo, Kuya Ed, ay ipangaral ang salita ng Panginoon, ipangaral mo ang salita. Ginagampanan mo. Kung sila ay humihingi ng payo sa iyo, nagbibigay ka ng payo sa mga nangangailangan. Kaya po tingnan niyo, pagpapalain ng Diyos kung ang lahat ng kanyang kamanggagawa as a body of Christ, ang iglesia, ang mga manggagawa ay gumaganap sa kanilang ginagampanan sa loob ng iglesia. Ang iglesia po ay lumalaki, lumalago. Tingnan niyo po kung paano pagpapalain ng Diyos. Lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga kapatid, ginagawa natin, no, bilang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal natin. At sinabi po yan sa kautusan po. Pangalawa, sa greatest commandment ng Diyos. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa
gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dapat po, no, pag sumasapit po ang ating panambahan, no, hanggat maaari po pagka nakita natin bagong muka, no, parang wala siyang nalalaman. Lapitan na po natin siya. Kamustahin o tiga saan, tanungin natin, no, kung ano ang pangalan niya, no, para po nai-entertain natin. At hindi lang po yun, no, napi-feel ng isang tao kung paano mo siya pinapahalagahan sa panahon na siya'y pumasok sa loob ng iglesia. Madama niya ang tunay na pag-ibig bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, dito po magtatapos ang chapter 4 po. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Tatakbo po ako, no, sa chapter 1 habang may mga nalalabi pa tayong oras, no? Mahaba pa po. At ayusin lang po natin. Antay-antay lang po tayo. Yan ang chapter 1. Pambira. Napakasarap po mag-aral ng salita ng Diyos. Yan. Ang chapter 4 po ay pinamagatan natin ang tatlong persona, ang tunay na Diyos. May kanya-kanya silang ginagampanan, ngunit sila ay nagkakaisa. Kaya po, ang chapter 4 po, no, sinabi ni Apostol Pablo, ang pagkakaisa sa iglesia. Sapagkat tayo po ay merong iisang katawan, espiritu, may iisang Diyos, may iisang bautismo, iisa, nagkakaisa, pinibigkis sa isa. Ang Diyos natin po ay binigkis din sa isa, subalit, meron po siyang tatlong persona. Ang layunin po ng iglesia ay napakaganda. Sapagkat tayo po, kung naalala niyo po ang mga salitang pinili, tinawag ng Diyos, ang iglesia po ay napakalaking ginagampanan para sa mga pinili, hinirang at tinawag ng Diyos. Doon niya po tinitipon ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya bilang isang katawan ni Kristo. Okay, basahin po natin ha, mga kapatid. Hanggang sa matapos po natin. Sabi po sa Ephesians chapter 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Epeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Hallelujah.
Okay, tuloy po tayo. Ulitin ko sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Suriin po natin mga kapatid, bawat mga talatang ating binabasa, inuunawa natin at sinusuri ang mga pahayag ni Apostol Pablo. Okay, verse 10. Pagdating ng takdang panahon, tignan niyo po yung pinakasentro ng ating pong from Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3, hanggang sa chapter 6. Tignan niyo po yung pinaka-context po nito mga kapatid. Ang purpose ng Diyos pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit man at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Mga kapatid, ang iglesia. Kaya po titingnan nyo, dahil sa salita ng Panginoon, ipinapaunawa lahat ng sumulat. Nito walang iba, kundi si Apostol Pablo, na malaman natin kung ano ang kahalagahan ng church sa mga panahong ito at sa oras na ito. Kung papaano kalaki, kung papaano ang malaking responsibilidad. Excuse lang po, no? May dumaan po. Na ginagampanan ng mga leader ng church. Mga kapatid, tignan niyo po. Nakapatong po yan, mga kapatid. Nakapatong sa akin. Nakapatong, napakabigat po. Nakapatong po sa pamamahala sa balikat ng ating senior pastor, ng kanyang may bahay, ng mga deacon, elders ng church. Pagbulay-bulayan po natin ang chapter 1, verse 10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin. Eh saan po titipunin ang mga hinirang ng Diyos? Ang mga pinili at tinatawag ng Diyos para makapagpatuloy ang layunin ng Panginoong Yahweh na ipinamahala niya kay Moises, na sinabi ng Panginoon, dalhin mo ang bayang Israel mula sa pagkalipin ng Ehipto, ng Egypt, dalhin mo sa paanan ng Mount Sinai upang sa akin ay sumamba at maglingkod. Diyan po tinitipon, mga kapatid. Ang layunin niyan ay tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo na siyang ulo at katawan ng iglesia. Pabigat ng pabigat po ito hanggang sa matapos po natin mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. At ito po ay napakagandang ibahagi ninyo sa bawat isa sa atin at ipaisailalim ito kay Kristo na siyang ulo at katawan ang iglesia po. Sabi ni Apostol Pablo, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo
ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay sa layunin ng kanyang kalooban. Tingnan niyo po, no? Pagmasdan po natin yung unang bahagi, no? Ang Ama, walang iba, ang Amang banal na nasa langit, ang siyang naglilok ng iglesia. Siya ang nagplano nito. At makikita po natin kung ano ang ginagampanan po ng Ama, ng Anak, at ang patnubay. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sabi po sa talatang 11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga naunang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Sandali lang po, no? Iinom lang ako tubig po. Talatang 13 po, ulitin ko lang po. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya. Listen, church. Ito na po yung mga bahagi, no? Bahagi ng katawan ni Kristo. Na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa Kanya. Ang Espiritu ang katibayan, mga kapatid, ang Espiritu ang katibayan, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kung naalala niyo po yan, no? Ang salita ng Diyos nananahan, sabi ni John, no? Sabi niya, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling namin. Yun po ang ibig sabihin. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Talatang 15, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig, nakita na pagtanto po, no, ni Apostol Pablo ang iglesia sa Efeso. Sabi niya yan, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, ang mga mananampalataya po, ang mga banal, ang mga mananampalataya, binabanggit po dyan. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, number 1, karunungan, at pagpapahayag to share the gospel tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Talatang 18, naway liwanagan ng Diyos, pangatlo, ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, ang iglesia,
Ang mga mananampalataya po, tinatawag ni Apostol Pablong banal, pinapaging banal ng Diyos. Ang iglesia, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso. Ulitin ko lang po. Upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Talatang 11, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Hallelujah. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Talatang 22, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Tingnan niyo po kung paano ipinasa ng Diyos Amang nasa langit ang kapangyarihan sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Huling talata, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. Mga kapatid, tingnan niyo po kung gaano kalaki ang responsibilidad na ginagampanan ng ating senior pastor. At bilang pangalawang pastor ninyo, mga kapatid, si Kuya Ed, no? Ang elders ng church, ang deacon ng church, ang mga kamanggagawa natin, ang laki po ang responsibilidad na ginagampanan natin, sapagkat doon po sa loob ng iglesia tinitipon ng Diyos ang lahat ng pinili, hinirang, at tinawag ng Diyos. Mga kapatid, samahan niyo po ako na makapagpatuloy po tayo hanggang sa meron pa po ako natitirang 6 na minuto. Salamat po, no? Okay, tignan natin, no? Ang paglikha sa katawan. From verses chapter 1 to 14, no? Ang binubuo ng tatlong persona. At ito ang plano ng Ama. Tignan po natin, suriin natin, no? Bakit nasabi po at naisulat ni Apostol Pablo ang plano ng Ama upang magliwanag sa atin bilang mga manggagawa ng church, no? Tagapamahala ng iglesia. No po? Kaya po ang ating senior pastor po ay agapayan po natin, no? At tayo po hindi makapagdulot ng bigat para sa kanya sa pinapasa niya pong responsibilidad. Sa totoo lang, mga kapatid, ipinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos ang mga bagay na to para hindi po nalilingid sa atin bilang mga kamanggagawa ng iglesia. At ito ang plano ng Ama. From verse 1 to 6, ipinagkaloob niya, pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual, iba't ibang kaloob po, mga kapatid, no? Na ipinamahagi niya sa atin upang tayo'y maging isang katawan
no, na tumitibok ang puso, no? Parang yung cylinder po, no? Nagpa-function po tayo dapat. Lahat po tayo. Next, mula kay Pablo na apostol ni Kristo ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Epeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Mahalaga po, mga kapatid, ang nagpapasakop sa Diyos. Nakikiisa tayo sa layunin ng Diyos. Amen po ba? Hindi natin pwedeng ikatwiran, oh, kaya na nila yan. Marami po akong naringgan yan, no? Hindi po dapat ganon, no? Bilang paalala po, no? Sa atin, tayo po'y pinagkalooban ng iba't ibang espiritual na kaloob ng Diyos. Mga kapatid, next, pangalawa, pinili niya tayo. Kaya tayo nandiyan dyan as a body of Christ bilang iglesia dahil ikaw, ako, tayong lahat ay pinili ng Diyos. Bago palikain ang sanlibutan, in verse 4a, bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. Inangkin na po tayo, mga kapatid, ng Diyos Amang banal na nasa langit. Bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating personal acceptance. Nang marinig natin ang salita ng Diyos at ito'y tunay na tinanggap mo ng buong puso. Tinanggap mo, kapatid, ang salita ng Diyos. Nakipagkaisa ka kay Kristo na siyang may akda ng ating pananampalataya. Hallelujah. Upang tayo ay maging banal at walang kapintasan. Verse 4b. At walang kapintasan, tingnan niyo po, no? At upang tayo'y maging banal habang tayo po ay nasa loob ng iglesia at patuloy nating narinig ang hiwaga ng magandang balita, ang salita ng Panginoon. Nilililok tayo ng Diyos. Hallelujah. Pinapaging banal ng Diyos ang ating buhay sa patuloy na pakikikinig natin ng kanyang banal na salita. Tingnan niyo po, pinapaging banal tayo ng Diyos. At pagdating ng takdang panahon na tayo po'y haharap sa Kanya, sinisigurado po ng salita ng Diyos na patuloy natin napapakinggan. Inaalis nito ang lahat ng ating kapintasan, kahinaan, lahat ng pagkakamali, kasalanan na nagahari sa ating buhay, tinatanggal nito. No, napakalaki po ng responsibilidad ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ulitin ko lang po, at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang sarap pong pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Doon tayo
sinasaayos ng Diyos ang ating tunay na pagkatao para tayong paso na nagkakaroon ng lamat, nagkakaroon ng gasgas, nilililok tayo na nagpapaso, gumagawa ng paso upang maipakita niya sa lahat na ito'y walang kapintasan, mga kapatid. Hallelujah. Pinili niya tayo upang maging anak niya. Wow! Adopted child, mga kapatid. Napakasarap naman palakpakan ng salita ng Diyos. Amen. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ang ganda po ng plano ng Ama. Siguro po dito na lang po ako, no, hihinto muna pansamantala. Pero uulitin ko po ito, ha. Uulitin ko po ulit ito sa inyo, mga kapatid. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Mga kapatid, napakaganda ng plano ng Ama na isinagawa po bilang implementasyon sa nagkatawang taong kanyang kaisa-isang bugtong na anak. At maging sa panahon na ito, isinasakatuparan po ng gabay ng Diyos na ibinigay sa atin bilang kaloob ng Diyos sa atin na siya natin magiging gabay at patnubay sa ating pamumuhay, mga kapatid. Purihin po ang salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pakikinig at ang Diyos po magpala sa ating lahat. Salamat po. God bless you po.